At yan nga mga ka-wirings, kasalukuyan tayo dyan na nagbabiyahe papuntang Naga at mayroon tayong tawag na yung isang 6SK1 ng SGP Tracking ay nagka-problema. Ngayon pupuntahan natin at namatay na lang bigla. Bigla na lang hindi umandar. Pero mayroon lang nag-service na scan na daw to. In-scan na. Pinag-troubleshoot na. Mayroon na rin naggawa ng mekaniko. Ayan. Yan na nga po at kinalkal na namin dyan yung wiring. Pati yung sa dashboard, kinalkal na namin yan. Paikot, pailalim. At tinisting namin kung may putol o kaya may shorted. Wala naman kaming nakita. Ayan. Binaklas-baklas na namin yan. Inalis namin yung mga flexible. Dinisconnect namin. Tinisting namin yung mga kung may shorted at kung may mga opening na wire. Ayan, pati yan main fuse. Okay naman yan. Natingnan na namin yan. Ayan, titisting tayo dyan. At yan na nga guys, at tinotroubleshoot ko na yan dyan. Hinahanap ko yung mga grounded kung saan nag-ground. Nahirapan kami, binaklas-baklas namin yung mga wiring. Tinignan namin yung mga pagkakatape. Karamihan kasi yan, sumasaya dyan sa chassis. Nagkikis-kis yan dyan, kaya minsan pumuputok yung fuse. Pero yan naman pagkatapos namin may check wala naman kaming nakitang grounded. Nahirapan nga kami dyan, binaklas-baklas namin yan. Pero wala kaming makitang grounded. Lahat ng wiring, tinignan namin. Pati sa ilalim. Ayan, binungkal namin yan. At dinasa-isa namin galing dyan sa unahan, papunta doon sa likuran. Mapapansin nyo, dukot kami ng dukot dyan sa may ilalim yan. Tapos, tinik namin lahat ng mga fuse. Galing doon sa... Meron pa rin yung fuse dun sa may gulong. May parting kaliwa. Meron mga fuse yan doon. Maraming fuse yan doon. Malalaking fuse. Matataas yung amperahe. Pag testing namin doon sa mga fuse, galing doon sa may upuan, doon sa may gulong, pataas, tinik namin, okay naman yung mga output. Ayun na, tinisting nga namin. Try namin yan na paridunduhin kung maandar. At yan na nga, at pinaridundo na namin yan. Listingin namin paridunduhin. At panila nga ang redundo. Hindi naman siya umaandar. Ayun. Pero na-check namin yan. Nakita namin yung pinaka-trouble niyan. Yung negative niya galing sa chassis papuntang makina, yun ang putol. Pagpaandar namin, hawakan ko yung sa beefsteak, doon pala dumalaw yung negative niya. Saka lang gumana yung pinakang computer box niya. Kaya pala hindi siya umuugong. Paghawak ko doon sa may yan, beefsteak niyan, yung tinuturo kong yan. Naandun pala, uminit yan. Kaya pala walang ground. Ayun, kinabit na namin yung ground dyan. Tapos nagpalit na kami ng, ayan, bago na yan. Pinalitan na namin ng position sensor. Tawag pala dyan ay position sensor. Yan pala yung nasunog. Dyan tumawid yung negative. Kaya yan nasunog yung position sensor. Or camshaft sensor. Ayan, pinalitan na namin yan. Nakabili kami sa Irigadio. Nagpanaga kami. Dito sa Naga, naghahalaga siya ng 6,000 pesos. Ewan ko sa Manila. Siguro mas mura doon sa Manila. Ayan, at magpatitesting na kami dyan. At ayan na nga guys. At inikutan na natin yan dyan muli. At pinaandar na natin yan. Ayan, ibinaba na natin yung cab. Ngayon, umakyat muli ako dyan sa dashboard at tinignan ko ulit. Sinusi ko siya. Ayan, lumabas na yung check engine. Try natin i-on ulit yan. Dapat mawawala siya. Yan guys, ay na-reset na natin yan.
Ayan. Yan, nag-RPM na nga siya. Pero hindi nawawala yung check engine. Yun ang problema, guys. Kaya yan ay inireset muna namin muli yan. Kasi kaya yan lumabas check engine na yan. Mapapansin nyo yan, yung check engine na yan. Nag-disconnect tayo ng position sensor. Kaya obligado tayo dyan mag-reset. I-reset natin yan para mawala siya. Diyan kasi may epekto rin kasi yan, nababasa niya yan. Pero yung RPM naman yan, tumataas naman na siya. Ayan, okay. At bumaba tayo dyan muli at in-reset. Pina-reset ko yan dyan sa kasama ko. Tinuruan ko naman mag-reset yung partner ko dyan. Inikutan ko muli yan doon at pina-reset ko nga yan. Ayan. At muli, ikot tayo dyan muli at paanda rin natin yan muli. Ayan, na-reset na. Na-reset na nga niya. Binalik na yung positive niyan. Disconnect. Yan lang naman ay i-disconnect nyo tapos i-short circuit nyo. Okay na yung magre-reset na siya uli. Ayan, sinusi na natin yan dyan. Yun, nawala na. Ayun, dapat mawawala yung check engine dyan. Magbiblink yan. Okay, nawala na. Start natin uli yan dyan. Yun, nag-RPM na siya. Wala na yung check engine. Okay, ang pinaka-issue niyan guys ay yung negative tumawid sa sensor. Kasi nakuha ko yung trouble niyan ay galing sa beep stick. Yun, uminit. Kaya ako na-findings na wala palang ground yung body niya. Yun talaga pala ang pinaka-issue niyan. Bigla na lang namatay. Hindi na umandar. Yung pala, tumawid na dun sa sensor yung negative niya. Kaya hindi na siya umandar. Yun ang pinaka-trouble mga kaibigan. At nagbili tayo niyan. Position sensor sa Erigadyo, Naga. Naghahalaga ng 6,000 pesos. Ayan, at na-detect na natin, okay na yung unit. Huwag niyong kalilimutan i-subscribe ang ating channel, Torres the Electrician, at dun sa mga followers natin yan sa Facebook page. Maraming salamat po sa panonood.